At para talakayin ang pagbabalik ni Coach Chot sa Gilas, makakausap natin sa telepono ang basketball analyst na si Ren Netualo at nasa linya din ng ating telepono ang Gilas veteran naman na si Mark Pingris. Usapan na basketball tayo ng Gilas and unahin natin si Mark. Mark, good evening sa iyo. Hello, good evening sa inyo dyan. Right, salamat sa for joining us on the line, Mark. Well, Mark, meron kang kakaibang perspective kasi nga isa ka sa mga players na you were under Coach Chot and as well as under Coach Tab, no? Nung nag-take over si Coach Tab. Siguro, nung una mo na dinig today yung balita or kung meron ka na dinig na ugong-ugong about this coaching change, anong unang reaction mo na in-announce ito sa pagbabalik ni Coach Chot bilang Gilas head coach? Actually, si Danica lang nagsabi sa akin kanina yan eh. Si Danica pa? Your wife? Okay. Oo, si Danica pa. Beo, iba na pala yung coach ng Gilas ngayon. O, sino? Okay. Si coach ano na pala, si Chot. Talaga? Okay. Oo, tapos pinakita niya sa akin sa cellphone niya. So, okay. Parang, okay naman. Masaya, ganun. Bumalik ulit si coach. Para sa Mark, ano bang nung run ninyo nung Jones Cup, FIBA Asia ng 2013, tapos the World Cup, kamusta yun? Anong magandang naibigay ni Coach Chot sa program na sa tingin mong with his time off na nakapagpahinga from coaching, maibabalik niya sa programa ulit ngayon sa Gilas? Kasi si Coach Chot, pag nagkamali ka kasi minsan sa mga play na ginagawa namin, ang gusto niya, kasi may tiwala si coach sa amin eh. Okay. Ang gusto niya, gawan niyo ng paraan. Okay. Para, alam niyo yun, professional na kayo, gawan niyo ng paraan yan. Pag kay Coach Tab kasi, hinihinto niya eh. I mean, kinukurik ka niya talaga. Okay. Mas meticuloso sa detalye. Oo. Okay. So, magkaiba talaga silang dalawa. Okay. Alam mo, kay coach lang naman, ang gusto niya talaga is dumipensa ka bago ka mag-opensa. Okay. And then, gawin mo lang talaga yung tama. Okay. So, okay. Yung may mga haka-hakang iba, Mark, na yung language barrier daw ay naging isang dahilan kung bakit probably less connected si Coach Tab sa mga locals, sa mga players rather than kay Coach Chot. Sa tingin mo, kahit paano naging issue yun? Or, hindi naman sa issue, pero parang mas tumatatak, mas madiin yung connection ni Coach Chot kaysa kay Coach Tab dahil nga sa language barrier? For me, hindi naman ganung gaano. Okay. Pero, sa akin, hindi dahil alam namin yung pinapagawa niya. Okay. Alam din namin kung ano yung gusto niya. Siguro nagkataon lang talaga din naman na magkaiba lang talaga sila ng sistema ni Coach Chot. Parang ganun. Alright. So yun na nga, interestingly, siguro sa tingin ng pamunuan ng SBP na mas babagay ulit ang sistema ni Coach Chot now, lalo't na iba tayo ngayon eh. We're handling young core of Gilas cadets, di ba? Transitioning them, pinaghahanda sila, ihihinog sila with the help of playing in the PBA apparently. So, kamusta yung experience si Coach Chot na yun in terms of handling younger players, yun nga, young professionals, ika nga? Sa akin, alam mo, maganda yung mga ganyang pagkakataon. Dahil, ang ibang bansa kasi, talagang bata pa lang, tinitrain talaga nila. Gumagawa na sila mismo ng, kumbaga yun, talagang team talaga nila. Para pagkatapos ng 8 years o 10 years, yung mga veteran nila, pag kumbaga graduate na yung mga yan, yung itong mga youth talaga na talagang pinubugbog nila sa practice, yung talagang nag-iinsayo ng yun yung pinapasok nila minsan pag nawawala na yung mga veteran nila. Right. Kasi ang sa atin kasi, kumbaga sa PBA na lang tayo kumukuha eh. Yung mga player talaga natin, ganun. Wala naman talaga tayo yun, kumbaga yung talagang mga bata na pinapractice natin para pag dating sa mga ganitong pagkakataon, sila yung sinasalang, di ba? So, ngayon, kumbaga, nagkaroon na ng pagkakataon ito, naisip nila, MVB group na gumawa talaga ng mga, cadets na mga ganito. So, laking bagay yun. Laking bagay yun. Kasi, mahirap, kumbaga,
mahirap din tutunan yung mga liga yun, lalo na ito, mga Europe League, mga ganito, yung mga style nila, mahirap din gawin eh. Mahirap din pag-aralan talaga. Kasi sa atin, more banggaan lang, physical, ganun. Pero sa kanila, ang tinitrain nila, no? Yung talagang nagsushooting sila, dribble talaga, parang pang-NBA na talaga. Correct. Yung training nila. So Mark, itong interesting yung scenario na to, si Coach Chot, sa pagkaalam ko, never siya nag-handle ng very young na Gilas core, no? Although I'm sure kahit paano gustuhin niya sana yung ganitong process na mula bata pa lang ihihinog mo para mahinog sa national team. Mahinog yan. Yun na nga, kamusta? Medyo matagal na rin nung huling nag-coach si Coach Chot ng college, ng UAP, tagal-tagal na noon bago siya nag-PBA. Although alam natin sa PBA, marami siyang nahinog na young stars, nagawa niyang superstars. Given that, experience at yung kanyang, kumbaga, report card, di ka nga, sa success niya sa PBA, anong may tutulong naman ng experience si Coach Chot, yun na nga, sa younger players na ihihinog nila ngayon sa Gilas program? Ay, yung matuturo niya pa sa mga young ngayon? Oo, yes. Anong mas advantage kaya niya? Advantage niya, kasi marami ng, kumbaga marami na rin, kayo na mismo nagsabi, no? Nag-PBA, nag-UAP na, tapos naka-FIBA World na, di ba? Oo. Alam ko si coach kasi, na-scout niya na rin yung mga laro ng Europe eh. Yung mga na-scout niya na yun na pwede niyang i-apply ngayon. Kahit ngayon pa lang, pwede niya nang pag-aralan, pwede niya nang maituro sa mga bata. Para pagdating natin dito, sa liga ng mga ganito, hindi na sila hirap. Kasi nung first time ko talaga na sumabak sa ganito, yung sumali kila coach, talagang nahirapan din ako na pagdating ko doon nung saan ba yung pinuntahan namin dati? Lithuania. Yun kung saan kami nag-training dati. Ako, sobra talagang nahirapan kami na ganun pala yung laro doon. Tapos, alam mo yun, professional na kami, PBA player na kami, pero pinag-uusapan namin, kami mismo, nila Japet, nila Junmar. Tingnan mo, iba yung galaw nila, iba yung sistema nila na ginagawa. So, for me, may i-apply na agad ni coach yun sa mga bata. Habang bata pa lang talaga. Alam kong experience na rin si Coach Jay, ang dami niya na talagang mga natutunan. Correct. Hindi lang sa PBA. So, yun, habang bata, ngayon pa lang, ituturo niya na yun. Yun siguro yun, kumbaga, advantage naman ngayon na may tuturo ni Coach. Okay, well Mark, maraming salamat. Malaking tulong ang insight mo bilang isang Gilas veteran at yun na nga, we hope for the best sa bagong direksyon ng Gilas Pilipinas and the young players. Nga. Thank you. Alright. Thank you, Mark. Sa ulitin. Salamat. Okay, ngayon naman, kausapin naman natin si Ren Nitualo, ang ating kasamahan sa ABS-CBN Sports na basketball analyst. Ren, andiyan ka ba? Yes. Okay, yes. Ren. Good evening. Nadinig mo ba yung usapan namin with Mark? Yes. Okay, good. Sige, let's jump off from there. No, ikaw, agree ka ba na, sa sinasabi ng ibang analyst na it might be the true connection ng isang Pinoy coach na, although nakakintindi naman lahat ng Pilipinong basketball player ng English, pero parang iba ba yung connection na pag ang isang Pinoy ang talagang head coach ng program? Well, first things first, Coach Chot knows every single player na aakyat sa Gilas Pilipinas. So, kilala niya yung history, kilala niya yung personality, kilala niya, for example, sila Kiefer, kilala niya yung family. Correct. Doon pa lang, may connection na kagad. So yung language barrier kay Coach Tab, I wasn't never under Coach Tab, but I was under with Coach Chot. Coach Chot is a great motivator. Okay. So doon pa lang, I mean, kilala ka na niya kagad since nung, kunwari, high school, college years mo. He's seen you play. So, alam niya yung capabilities mo. So, yun yung advantage talaga ni Coach Chot, yes. So, in other words, he won't be playing catch-up. Like, Coach Tab might have seen these players the last year or two in college, pero Coach Chot has a deeper knowledge of how they really develop those players, ika nga. Yes. Okay. Kilala niya na yun. As in, baka pa lang kilala niya na kagad yung mga players. So, wala na yung introduction ba? Parang, kilala ko na yan si Coach Chot Reyes. Kilala na ako ni Coach Chot Reyes. So, From that, Ren, pinag-usapan namin ni Mark na interesting yung sitwasyon ni Coach Chot ngayon. He's coming into a different Gilas program wherein
they're gonna try to mold these young players into mature national team players, unlike the system before na kumukuha ng the best PBA players and hoping that they gel and they click together in a short span of time. Ano yung lamang naman ng isang Coach Shot Reyes when you look at that particular situation, yung timing na yun, na he has a long process of building them up, and even as well, you know, down the road may opportunity daw to get, you know, some veteran PBA players to sprinkle along in the final lineup. Ang pinakamagandang, maganda yung program talaga, coming from yung mga bata talaga, yung youth, playing the style of play nung nung international games. Kasi iba yung style of play sa PBA, sa style of play sa international. Like Mark said earlier, nahirapan siya sa international play because it's really different from the PBA style of play. Kasi ibang-iba talaga, ang layo. The way they move in the international play, parang they read defenses well, they play physical. Iba yung pagka-physical, they know how to when to attack or to stop the basketball. Alam nila kung kanino pupunta. In short, they have certain specific roles. So, yun yung dapat may develop ni Coach Shot Reyes. I mean, Coach Shot Reyes is really a mastermind of that. I mean, magaling siya doon sa mga ganon. Like me, I played for him in so many international leagues. Alam ko yung role ko as a player. So, yun may mga definition of roles talaga siya. So, yun yung maganda sa sistema ni Coach Shot Reyes. All right. Well, you're also looking at the thing that Coach Shot announced kanina. One of the things na kakaiba sa program to is they're gonna join the draft, they're gonna join the PBA, pero mayroong agreement with the PBA na pag on-call itong mga to, no questions asked, hindi papalagi mga teams. That's rare compared to what we've experienced the last 3-4 years, yung mga difficulties of getting players. So how does that help Coach Shot in terms of looking forward to really building this team na anytime may international tournament, hihilahin ko yung mga yan and we'll play and we will mature together as a team? I think that's a smart move, joining the draft. I mean, it's a PBA league. I mean, kasi pag naglaro ang mga, kunwari, pag kinalaban mo yung matatanda or mga veterans, mabilis ka magmamature as a player. Right. You learn a lot from them. Kasi kung mga bata sila nagpa-practice, magkakasama mga bata, so wala silang matutunan. Okay, kung sila lang. Inputs from, kung sila lang, wala silang matututunan. I mean, pag lumaban sila against PBA veterans or PBA players, which is parang pag pumasok ka na ng PBA, kailangan hinug ka na eh. Right. So magaling ka na talaga. So, madi-develop sila nun in a style of play na yung gusto nila. Yung lalaroin nila yung gusto nilang laro, na hindi ka mag-a-adjust sa PBA, but you'll gain experience and you'll learn yung mga little things na ginagawa ng vets or ng pro players. Alright, well, we wish you had more time to chat, Ren. Next time, dito ka para mahaba usapan natin. Pero salamat. Anyways, thanks anyways for joining us, and all the more excited tayo sa future ng Gilas program, and congrats as well to Coach Shot. At salamat, syempre, kay Coach Tab for his service to the national. For more sports updates, keep watching The Score, and don't forget to subscribe.